Si Sasuke ready na para sa kanyang 4 na asawa. Gusto ko ipakita sa inyo yung ating future stag na si Draco. Napakatangkad po nito, batang-bata, poging-pogi. Kapag nakita nyo po ito sa personal, mababading kayo. Ito naman si Turco, sobrang tangkad din. 1 month or 2 months na lang, pwede na po magamit itong dalawa. Low cost na manukan ba yung hanap ninyo? Ganitong setup lang po sa akin, okay na po to. Murang-mura and very tested and proven na. May extra PVC pipe ka, pwede mong gawin na ganito. May automatic feeder, napakaganda din po, 230 to 250 pesos kada isa. 10 kilos po yung maximum niyan. Kada bahay ng breeding pen, umaabot lang po yung gastos ko ng 8,000 to 9,000 pesos. Kasama na po yung labor. Yung mga yero kasi dito na ginamit ko at yung ibang kahoy ay galing pa po sa dati kong manukan. Yung iba nga dati pa sa una kong manukan talaga. Mas maganda kapag meron kayong mga extra yero or mga extra kayong kahoy. Mas maganda yon, mas makakatipid kayo. Kung meron naman po kayo makikita mga damo sa paligid-ligid nyo, pwede nyo po yung kumpayin or kuwanin. At pwede nyo pong ibigay dito sa mga manok natin dahil mahilig po sila sa mga greens. Libre na. Hindi ko rin kailangan magpatayo ng mga malalaking buildings para sa mga manok natin kasi kapag ganon, matagal po maibalik yung ating investment. Pero kung sobrang dami nyo namang pera, mas okay kapag ganon. Pero kapag katulad sa akin nagtitipid, ganitong setup lang, okay na po. Ito mga manok po pala natin, hindi po humahapon dun sa mga matataas na puno dahil sanay po sila sa ganitong setup. Pero kapag kayo na may bumili dun sa mga breeders na mga gala yung kanilang mga manok, hindi po matutulog yung mga manok nila dito sa ating pahapunan, no? Kundi dun po sa mga matataas na puno. Yung presyo naman ng waterer natin nasa 120 pesos hanggang 150 pesos kada isa. Pabago-bago kasi yung presyo. Yung ginamit po natin na range net dito, pukot po yan, no? Pang isda. Mas matibay kasi yan and talagang napakaganda, mabilis din pong i-install. Sa mga nagtatanong po, square po ang mata ng ating range net. Kapag diamond po kasi napakahirap i-install. Kahit kakaunti lang, sobrang tagal ma-install. No? So sayang yung araw natin, sayang yung oras natin. Yung square pen, kung ano yung sukat nun, ganun na po talaga, parang kurtina lang kapag in-install natin. 45 pesos per meter po pala itong ating range net. Yung mata kasi nito, maliit, 1 inch lang. Pero tatagal to ng 5 years. Yung ating mga chicken range net naman or chicken free range net, yung color green, naku po, 5 months to 6 months lang po yun, marupok na po yun, and araw-araw lalabas po yung ating mga manok. Konting tuka lang nila, lalabas na po yung manok natin. Parang plastic po kasi yun, mabilis na po marupok. Ito po pala yung mga G-fowls natin. Meron pa pong darating from Pampanga, kaya hintay-hintay na lang po kayo sa update natin. Ito naman yung mga Rhode Island Reds natin, na mga show types. Sila yung pinaka-behave na breed ko na manok dito. Hapon na kasi, kaya naghahapon na rin sila sa patunganan. Si Sasuke naman, tsaka yung 4 na asawa niya, kumakain na rin. Yan, dito tayo sa ating mga sisiw. Yan, no? So, itong mga sisiw natin, ito, 1 week old, no? So, kaka 1 week old lang po nito. Yan, and ready na po sila for releasing. Itong presyohan ng mga ganito is sa 100 pesos each, pero bite and free one. At syempre, kompleto na po yan, complete package na, no? Complete vaccine. Beyond B1, Lasota, plus IB, Gumburo. Yan, no? Yun po yung mga ginagamit natin dito. Yan, so, binuksan kasi natin kaya nagtitimpok-timpok sila. Dito po, no, marami kasi nagtatanong kung anong oras nga ba daw papakainin yung mga sisiw natin, no? Mag-change ng tubig, yan. Kailan ba maubos yung tubig, yan. Ito yung mga sisiw natin, no? Dapat talaga maganda yung pinapapakain natin dito, malinis, at marinsin po palagi yung tubig. Yan, no? Itong mga sisiw kasi natin, no, hindi pa po sila required kung ilang grams yung kinakain nila sa isang araw. Ad libitum po, no? Yung suggested dito na ipakain natin. So, ibig sabihin nun, hanggang sa makakaya lang po ng ating manok or mga sisiw, no? Kung gusto nyo, pwede kayo maglagay ng madaming pagkain. Yan. Pero wag lang sobrang dami dahil nga nagpupups din po sila sa kanilang pagkainan, no? So, katulad nito, may mga poops. So, ito kasi hindi ko pa inalis para makita nyo, no? So, inaalis ko po yung mga poops na yan dahil nga palagi ako nag-check dito sa mga sisiw natin. Yan, no? Yan, so, gabi na po ngayon. And dito nag-check ako, no, madaling araw. Mga alas 10, yan, alas 12. Balik naman ako alas 3. Pagkagabi, alas 5, alas 6, yan, dito na naman ako pagkatapos ko magpakain ng ating mga breeders. Tsaka alas 10, alas 12 na naman, no, ng madaling araw. So, sa akin po kasi, no, alas 12 ako natutulog.
minsan alauna. Dahil nga, chinecheck ko po yung mga manok natin. Ito naman yung mga malalaki na natin. Itong mga malalaki na to is selected to, no, mga native chickens dito. At Black Australorp yung ibang selected ko in hybrids. Dahil nga, pinaparami ko yung native chickens ko na babae ngayon. Dahil nga, ipapares ko sila sa ating mga Shamu Giants. So, dito naman sa kabila ay ating mga 2 weeks old. So, ito yung itsura ng 2 weeks old natin. Yan. Malalaki na yung pakpak nila. Yan. So, dalawang ilaw yung nilagay ko dito dahil medyo malaki yung kulungan. And, nung linipat ko sila, kakapisa lang nila papunta dito sa ating manukan. So, kawawa to sila. Pero ngayon, okay na po sila. Grabe kasi yung biyahe, matagal yung biyahe. And, naulanan pa sila. Yan, pero goods na po yan. Kita nyo naman kung gano'ng kaganda itong mga sisiw natin. Kapag gabi, yung mga sisiw natin, yung iba natutulog na rin. Yan. Hindi ko lang ino-off yung ilaw dahil kailangan pa rin na may init sa loob ng ating brooder. Yan. So, dito sa lugar namin, no, hindi palagi na-burnout dito. Kung ma-burnout man, saglit lang. Ito naman, yung ating anak ni Sasuke. Hindi ko napapakita ko ito last time sa video natin. Napakaganda nito, selected natin yan. Dalawang kanawayon and yung babae, sobrang unique ng color. Ito naman, anak din po ng Sasuke itong dalawa. And itong dalawang pula is yung ating Rhode Island Red na show type. Yan. Itong dalawang anak ni Sasuke na to, no? Special yung babae na ginamit ko dito. Yan. Soon sasabihin ko rin sa inyo, no? Sobrang tangkad po kasi ng babae na ginamit ko. Yan. Gusto ko sanang sikreto yon. Kita nyo yung liig nila. Napakaganda. Yan. Pakita natin. So, dalawa yung tong anak nila. Yun nga lang, na-aksidente po yung babae na ginamit ko dito kay Sasuke. Yan. So, kanawain yung kulay dahil nga kapag si Sasuke po kasi nag-breed, halos lahat ng kanyang anak is kanawayon. Siguro masasabi ko out of 15, merong isa na hindi kanawayon yung lumabas nung unang sisiw ni Sasuke. Yan. So yan, kagabi ko lang na harvest. 1 day old pa lang ngayon. Yan, 24 hours. Yun yung edad ng sisiw na ito, itong 4. Yan. Dito naman sa kabila is yung ating week old na anak ni Sasuke. So itong isa, hindi po yan week old. Ano yan? Native. Isa na kasi to siya. Yan, tapos binahay ko pa papunta dito sa bago nating manukan. Na-stress to siya and wala siyang kasama. So nilagyan ko siya ng kasama. Yun po yung isa din sa tip, no? Kung yung sisiw nyo walang ganang kumain dahil nga mag-isa lang siya, no? Mixan nyo po ng kahit anong breed. Basta halos kasing laki lang sila, goods na goods din po yan. Mas maganda talaga yung magkasing laki sila. Yan. So kanawayon din po yan. Sabi ko nga sa inyo, basta anak ng Sasuke, sure ball kanawayon yan. Kaya yun, hindi lang basta kanawayon dahil kanawayon. And papakita ko na lang sa inyo yung anak ni Sasuke dito na mga malalaki na. Yan. So almost 2 months old. Yan. Yun, no? Yan. Ito yung kulay, no? Yan yung kulay ng anak ni Sasuke. Dahil kanawayon tong lalaki, yan, napakatangkad din po. Dahil si Uno yung mama nito. Yan. One of my largest hen dito sa manukan. Yan, sobrang ganda. Di pa kumpleto yung balahibo, pero sure na stag na po to. Yung babae naman, sure na pulit na rin. Dahil medyo manipis yung katawan. And yung kanyang comb, maliit. Yan. Yun lang, medyo ano lang to siya. Napaka hyper nitong babae natin. Napaka taas din po ng leeg. Yan. Matapang. Unique color. Bakit nga ba unique? Dahil nga ano siya, gray siya na kanawayon. So minsan ako makakanap ng gray na kanawayon, na almost dark na kanawayon, na gray, no? Yan. Ito yung mga kinagandahan talaga kapag anak ni Sasuke. Yan. No? Kanawayon po. Yung mga pinapalabas ni Sasuke. Ito talaga yung kinaganda, no? Basta kanawayon. Very saleable yung kanawayon. Yan. Basta maganda.
And maganda din po yung bloodline. So, si Sasuke is Dumpo. Yan, Dark Kanawayan. Yan. So, yung Dark Kanawayan mahirap palabasin. Pero kapag nakapapalabas po kayo ng Dark Kanawayan, tuloy-tuloy na po yung Dark Kanawayan. Yan. So, about pala sa anak ni Sasuke, may mga nakakuha na rin. Dito sa lugar namin, may mga nakakuha na. Yan. Yan. Kaya congrats sa kanila. Yan. So, isasara lang natin to para iwas sa mga predators. Yan. Ito, ibang selection ko yan. Sa pwesto, sa agribet natin, may mga sisyo pa din doon. Ito lang naman yung ating setup sa ating brooder. Yan, makatabi lang dyan sa ating incubator. Walang ilaw dito, no? Kasi nga hindi naman kailangan ng pailaw talaga. Dahil nga medyo maliwanag naman dito. Yan, so, yun naman yung ating yung ilaw natin, medyo malayo. Mas okay. Dahil nga para hindi din po masilawan yung incubator natin. Yan. So, kapag nag-check lang ako dito, dala na ako ng flashlight. Yan. And ang bulb na ginagamit ko pala dito, yan, ang ating Firefly 100 watts. Hindi po ako gumagamit dito ng tag 50 watts, 25 watts, kahit malaki na sila. Mas maganda kasi yung init ng 100 watts. Maraming din nagsasabi na madaling masira. Siyempre, mura lang naman. 25 pesos. So, ano in-expect natin sa 25 pesos? Pero tatagal din po naman siya ng weeks. So, okay na po yun, no, sa 25 pesos. Yan. So, yun naman po mga ka-native. And bukas update na naman ako. Abangan nyo naman yung bagong video natin. Bye-bye po. God bless.